wala ka parusahan. Hindi! Di pwede! Di pwede siya na ng parusahan nyo! Siya! Siya ang parusahan nyo! Wala kasalanan ng anak ko si Mario sa pagpatay ni Torneo! Yan! Yung gusto si Tatay sa'yo na yan ang dapat parusahan! Anong tatay sa'yo? Ang mga pinakamutin na makikilala sa mga ng buhay mo! Di mo siya pwede kulong! Di mo siya pwede parusa! Hindi pwede! Ibig sabihin, hindi ito katulad ng mga ordinaryong paglilitis. Pagsasabay-sabay natin, ang mga naging masasaktan. At kung isipin may pinakamabigat na kasalanan, siya ang ulo ng parusa. Kamatayan! Walang makakatulong sa inyong mga nasasaktan! Ni ang pulis! Ang bayan ng mga sinusundong ito! Wala! Anong kasi paglilitis to? Puro kalokohan! Hindi ito makatarungan para sa lahat. Bakit yung ginagawa yan? Magsistemi kayo wala po kayo! Masabugin ko ako dahil mga pobre ito! Sinyo? Kinakailangan mong sundin ang aming mga alitutunin dahil kung hindi, isa-isa kong papatay ng mga nililitis sa kameraman! Sinyo? Simulan na ang paglilitis. Bueno, sisimulan natin sa lalaking nasa A. Ang lalaking nagngangalat ay... Wala akong ginagawa masama! Walang ginagawang masama? Hamad! Napakabobo mo! Isang manyak! Ang gawin mo yung pagkagasa! Kaya nararapat ka rin ng parusahan!
Magbintangan? Ang tingin mo sa amin? Mga tanga? Stupido! Kung magigay sa inyo? Mga inutil? Umuula ng mga inutil dito sa buong ito! Mga walang silbi sa lipunan. Huwag niyo sisisihin ang anak ko! Kilala ko ang anak ko! Kaya bawat nilatutot niya, alam ko ang ibig sabihin, inosente ang anak ko! Dito na! Huwag na huwag kang magsasalita habang nagsasalita ako! Mga walang modo. Pagbabalik tayo sa'yo, Marcos. Hindi na ako papaligoy-ligoy pa. Dediretsuhin ka na namin. Bakit mo pinatest-load na yun? Sasabi po ako ng totoo! Napagbintangan lang ako! Hindi ba't masama ang loob mo kay Don Teo? Oo nga eh. Kasi sa pagkakaalam ko, siya yung dahilan kung ba't namatay yung pinakamamahal, di ba? Ano ba bang pangalan nun? Ewan ko! Basta yun na yun! Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Galit ka kay Don Teo, kaya mo siya pinatay, hindi ba? Oo, inaamin ko! Ganito ako kay Don Teo! Pero ganun pa man, hindi ko magagawang pumatay ng tao! Ay, naku, nakakainis! Sinungalingan! Ay, naku, bahala ka dyan. At pagpapili mo lang sila. Ang nag-iisang sunod na yung bugno din kinirimat ang lawi ng hukumang ito. Walang iba kundi ikaw! Ikaw, Tataselo! Hindi, Kit! Ano Tataselo? May sabihin ka ba? Sabi mo rin ba, nagbinta ka sa mga inak ko sa'yo? Pero talaga naman mabuting tao ang ama ko. Kahit anong yung kapit-bahay namin, wala silang masasabi masama tungkol sa kanya. Hoy, kamusta ba? Marimit ko kaya mo matabag yung mga anak ko! Sige! Pasubugin mo mukha ako ngayon! Nasumunod na ako mamatay kaysa ang tatay ko lang yung ginawang masama! Hindi ko kaya! Tama na! Pero talaga naman! Aksidente! Aksidente nangyari! Paano nangyari yun, Day? Basta mo na siyang nanakit. Wala ko ibang magawa kundi lang magprotekta ng sarili ko. Teka nga, sandali! Ibig mo bang sabihin? Ikaw nga, mabas na kay Kabesang Tano? Oo. Oo, ako nga. Magaling, magaling, magaling. Mabuti na mga kaya rin sa iyong kasalanan. Tataselo. Napakabigat na ngayong kasalanan kaya ikaw nga dapat, ay! Patayin! 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 Hoy, mga anak ito! Basta magiging siya, marimit kayo! Alis mga po niya, balik! Sige, bakit? Bakit? Wala pa tayong sapat na ebidensya na talagang unang kasalanan ng dalawang mga nasasaktan. Kayo mga Pilipini, ang dami niyo bang sasat kung wala naman nararating? Ang kailangan natin ay malaman kung sino nga ba sa mga nasasaktan ang nararapat na kausap. Kaya iisa-isahin ninyo ang mga detalye ng mga pangyayari bago mangyari ang mga kaibigan ninyo. Sisimulan nyo mula sa unang Hoy, bili na po ang 50 lang o suma. Hoy, sukay na ka dito. Uy, ate, bili na ang ate. Mo, sabay sukay si Bago. Ito, sukay na nga. Ay, sa 50 lang yan. Sariwa naman. Sariwa. Sariwa. Sino bibili dyan? Kaya ako yung bibili sa'yo. 50, dalawa lang. Hindi mo apat na ako. Apat 50 na ako. Hindi, sariwa mo. Bilhin mo sabi ate. Sariwa mo. Manya, bastos! Walang respeto sa babae! Nang hawak ng kwet! Ariel? Ate! Sige, hindi na po pala ako bibili. Sige na! Teka! Ano kasi ay? Sinahin ko! Nasusunod na! Uy, Nayopi! Nayopi, lumabas ka dyan! Dali, labas! Halika dito, bilis! Halika! Ano naman ba yung kathatang halin? Dapat ang gugulaw ka dito. Ano ka ba? Iba to. Ano ka ba? Pag yan ko na sa audition mo. Hindi, tanong mo ako dali. Ano ba kasi yan? Magkikita na kami ni ganyan yung suot mo? Oo. Ganyan talaga namin, di ba? Cheer tsaka bar. Kaya naman kami cheer dance ako. Tapos nakapang varsity siya ngayon. Ayan na, may nag-text na. Kita na lang tayo sa may palengke. Excited to meet you! Ano yung reply mo? Dali, sige be! Ano ba yan?
Kay Cleofe. Ariel? Anong ginagawa mo dito? Ate, tingnan mo. Di niya pa itong pagkain. Amoy mo, bango-bango. Ano ba yung bigit nakakaya ka naman? Ano ka ba? Okay lang yan. Hindi naman tayo ka mga lang. Ate, sige, uwi na ako ah. Uy, next time, chips naman. Sabihan mo nga, doon ka na nakakaya. Kat. Si Ariel nga pala, ang dati kong childhood sweet. Hello. Playmate ko nga pala, Playmate. Uy, yan na. Diyan na daw siya sa may talengke. Okay na sa inyo. Oo, maayos na kaya. Ito na yun. Ingat! Bye! Ay, I'm sorry. Kat? Ano ba yan? Oo, ako nga to. Kanina ka ba dito? Hindi ka rin. Pasensya ka na. Late ko dumating. Uy! Ay, ano? Bakit? May dumi pa sa mukha ko? Wala. Ang ganda mo kasi pala talaga sa malapit. Ikaw talaga, Vince? Fine na lang. Ha? Eh, di ba yun yung tawagan natin? Cheer at bar? Sige, bar. Ano ba gusto mong gawin? Gusto mo bang kumain? Okay lang naman. May alam kasi ako dyan kayo sa may kanto. Ano doon na lang? Sige, tara. Tara. Ariel? Anong ginagawa mo dito? Gusto rin naman itong mga kita, Cleofe. Kasi, di ba, nung huli natin pagkikita sa may palengke pa, tapos tinakbuhan mo pa ako. Ariel, hindi mo na ba naaalala na bawal na tayo magkita simula nung mga bata pa tayo, di ba? Oo, pero Paano na pag nakita tayo nila nanay? Ano sasabihin ko? Magdadahilan na naman? kaya lang, pwede bang huwag mo nang isipin na makikita ang nanay mo at nanay ko. Cleofe, ang tagal ko nag-tiis na hindi kita makita. So please, pagtigil mo na ako, masigayin lang. Ano ba kasing gusto mo? Meron lang alam na kainan na natin sa amin. Gusto lang naman kumain tayo at ibalik yung dati natin. Sige, bilisan lang natin na walang kasama si Jigkit dito sa bahay. Kasi sige na. Makalipas ang ilang buwan, Ariel, kumanap muna tayo ng matisilungan. Ang lakas ng ulan. Grabe, ang lakas ng ulan. Buti na lang nakahanap tayo ng matisilungan. Oy! Oh, okay ka lang ba? Ang init mo ah. Halika nga dito. Upo ka muna. Tuburin mo na yung kamiseta mo. Sobrang basang-basa mo. Bakit? Pupunasan na kita. Dali na. Sige. Ariel, Cleofe. Ariel? Anong ginagawa mo? Cleofe, tayong dalawa na lang. Ariel? Wag. Cleofe. Wag. Ariel? Wag. Ariel, wag. Wag. anak, bakit ba mayat-maya ka naduduwal? Oo nga, pansin ko rin. At napakasensitibo mo sa amoy. Kung makakain ka parang wala ng bukas. Hindi kaya... Anak, umamin ka nga sa amin. Buntis ka ba? Tay, Nay! Aksidente ho yung nangyari! Aksidente ho! Ano aksidente? Aksidente ho yun! Nay! Aksidente? Ba't ka pa kasi nagpabuntis? Anong problema mo, ha? Nay! Sino yan, ha? Sino po muna wala sa'yo, ha? Kasi gusto mo huminahon ka, Sabihin ha? mo hindi! Sabihin mo hindi! Sabihin mo na! Tay! Hindi mo talaga sabihin, no? Tay, si Ariel ho! Tay! Tay, si Ariel! Ariel! Pasensya ka na. Pinagbabawalan ako nila nanay at tatay nung makakita pa sa'yo. Ariel, isa ko pati ko ang ama. Ha? Ariel, mahal na mahal kita. Lagi mo yung tatandaan na kahit magkahiwalay mo tayo. Hoy na yun mga anak namin! Sumungit kumapit sa anak ko! Ariel! Mapapatay na talaga ito! Ariel! Mahal ko si Cleofe at dapat hindi lang siya. Gusto ko siyang pakasalan. Ano? Anong kasal? Wala kasal na mangyayari! Ariel! Order tayo magkikita! Ariel! Ariel! Tapos na ba, Inay? Tapos na, anak. Tapos na. Anak, bakit ba ayaw na ayaw mo marinig ang paghuni ng patingaw?
Hindi ba dapat ikutuwa mo paghuni nito? Dahil ito ang oras ng paggugunita mo sa mga nawala na sa'yo. Hindi, Nay! Hindi mo ako naiintindihan. Naintindihan mo ba ako, Marcos? Dapat ginagamit mo ang panahong ito upang ipagdasal ang mga nawala na sa buhay mo. Ang iyong ama, ang mga anak, kapatid mo, at lalong-lalo na si Anita. Hindi, Nay! Nang dahil sa kanila, lalong-lalo na kay Anita, ay hindi ko kailanman ginusto ang tunog ng batingaw. Naintindihan kita, anak. Alam kong napakahirap para sa'yo ang pinagdadaan mo ngayon. Pero kailangan mong labanan, anak. Kailangan mong labanan ang lungkot na nararamdaman mo ngayon. Kung nakikita ka ni Anita ngayon, tingin mo ba matutuwa siya? Lumaban ka, anak. Lumaban ka. Opo, Inay. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin ho. May pinapasal po si Don Teyong. Ha? Ano yun? 2 linggo na lang kayong pwedeng manirahan dito sa lupa. At papalayas na kayo. Yun lang ho. Mauna na po ako. Ayop talaga yun, Don Tayong na yan. Wala siyang ginawang maganda sa akin. Anak, sama na yan. Hindi, ayop talaga yan. Anak, ikaw na nga natitira kong kasangga dito sa mundo at mawawala ka pa. Lumaban ka, anak. Teka nga, sandali! Ibig mo bang sabihin ay si Don Teo ang dahilan kung bakit namatay si Anita? Opo. Alam mo, Marcos, ganito na lang kasi. Kwento mo na lang kasi sa aming lahat yung kwento niyo ni Anita. Paano ko ba sisimulan? Si Anita. Paano ko ba ito sisimulan? Sa kanya ko lang naramdaman ang pakiramdam na iyon. Nang makita ko siya, nabigyan ako sa ganda niya. At isang araw, nagkabanggaan kami. Sorry, nagmamadali kasi ako. Okay ka lang ba? Hoy, okay ka lang ba? Ayos lang. Sorry talaga ha. Ako nga pala si Anita. Marcos ang pangalan ko. Nagagalak ako makilala ka, Marcos. Parang bitaw ka na, Marcos. Sorry. Kailangan ko na mauna ha. Inahanap kasi ako ni Papa. Okay lang ba? Sige, ingat ka. Sige, kita na tayo sa Napapadala sa pagkikita namin ni Anita. Ngunit, di niya ako pinapansin. Isang araw, nakita ko siyang hinu-hold up. Anita! Hoy! Hoy! Anita, gumising ka, Anita! Anita! Marcos? Ikaw ba yan, Marcos? Oo! Ano nangyari sa akin, Marcos? Nakita kasi ito yung hold up ng hold upper. Tapos tinulak ka at nawalan ka ng malay. Ganun ba? Maraming salamat, Marcos ha. Tinulungan mo ako. Normal lang gawin ng isang tulad ko yun. Ganun ba? Ay, anong oras na, Marcos? Mag-aalis kasi ata ng umaga. Naku, kailangan ko na umalis. Nagagawin pa kasi ako eh. Pero marami talagang salamat, Marcos ha. Tinulungan mo. Sige. Sige, mauna na ako Ingat. Lagi kaming umaalis ni Anita at dumating na ang isang araw na ipinagtapat ko lang nararamdaman ko sa kanya. Lahat mo sino? Lolita, ikaw ba yan? Hindi. Arian, ikaw ba yan? Hindi. Ano ka ba? Si Anita to. Anita, ba't parang ang lungkot mo? Ikaw kasi. Bakit? Madami naman kasi maganda sa mga mata mo. Ikaw lang nag-iisang babae sa buhay ko, Anita. Talaga? Oo. Talaga? Ay, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Yung pagmamahal ko sa'yo, parang presyo ng fishball. Bakit presyo ng fishball? Hindi nagbabago. Ikaw talaga! Siguro gutom ka na. Tara, kain na tayo. Teka, Anita, may pagtatapat ako sa'yo. Umupo ka muna. Ano naman yun? Mahal kita, Anita. Ha? Mahal mo ko? Oo. Ba't tumatawa ka? Hindi ko kasi akalain, Marcos eh. Na ano? Hindi ko akalain na parehas pala tayo nararamdaman para sa isa't isa. Ibig mo bang sabihin? Tayo na? Oo. Yes, kami na ni Anita. Sinagot niya na ako. Uy, manahimik ka nga. Nakakahiya ka naman eh. Tara na nga, kain na tayo. Tara. Suwail ka? Papa? At kailan ka ba natutuong ibig sa isang dukha? Iibig ka na nga lang isa sa pangkita tulad ito? Pero pa, mahal namin
mahal? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Anita! Bitawan mo ako! Ikaw? Hindi ba't ikaw anak din ka? Talaga bang hindi yung titigilan ng pamilya namin? Pare-parehas kayo magkakadugo. Mga hampas lupa! Kung idama yung tatay ko rito. Wala akong pakialam sa'yo. Halika na, Anita! Halika na! Halika na, Anita! Nay, nakita niyo ba yung itak ko? Ha? Bakit? Ano nangyari? Hype talaga yung tayong na yan. Wala siyang ginawang maganda para sa atin. Huwag ka magsasalita ng ganyan, anak. Hindi tamang gawin yan. Bakit gano'n, Inay? Sa dinami-rami ng problema ang dumating sa atin, ni minsan, hindi tayo tinulungan ng Panginoon. Walang Panginoon! Wala! Huwag kang magsasalita talaga ng ganyan, anak. Alam mo, nandyan ang batala. Hindi tayo iiwanan ng batala, pero tutulungan niya tayo. Halika, kumain na tayo. Makalipas ang 2 linggo, Anak, 1 linggo na lang natitira bago pa kunin ni Don Teo ang lupain natin. Kasi Nay, hindi ka pa rin nakikipagtuos sa kanya. Nay, akong bahala. Pero anak, Nay, akong bahala, Inay. Nagalit ako nun kay Don Teyong at nabalitaan ko rin namatay na si Anita at lalong tumindi ang galit ko sa kanya. Sa aking galit, pinilit kong giyahin ang kanyang suot. Nagbarong ako at nagsombrero. At pumunta ako sa sakahan. Sinaktan ko ang kanyang baka at nakita ko siya bigla. Agad akong nagtago at lumayo. At habang pinapanood ko siya, sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinuwag siya ng toro at namatay siya. Ngunit, hindi ako yun. Ang gusto ko lamang ay pahirapan siya. Hindi ko magagawang pumatay ng tao. Marcos! Bakit to? Ikaw inuuli namin sa salong patay! Wala akong ginawa! Tagal mo paliwanag! Wala akong ginawa! Tay, paano na natin matustusan yung gastusin sa ospital ni nanay? Huwag kang mag-alala, anak. Ako na bahala. Sige po. Ano ka ba namang klaseng sekretarya ka? Tanga-tanga mo. Ayusin mo to, ayusin mo. opo, ito na po, sige po. Kabesa, magandang umaga po. Tata Selo, ikaw pala. Upo ka. Hindi na po mapapaligoy-ligoy pa, Kabesa. Kaya ako po silang tulong para sa operasyon ng aking asawa. Sa anong paraan naman ako makakatulong sa'yo? Sa salapi ba? May bayad ang tulong ko at may interes. Oo, sa selfie ho. Mga 100,000 piso ho, Kabesa. Siguro po, Kabesa, nagmamakawa po ako. Oo, sige. Tutulungan lamang kita. Sa isang kondisyon. Ano po yun? Maninilbihan sa aking tahanan ng iyong pinakamamahal na anak. Si Saling. Pero tay, ayoko po manindihan kay Kabesa. Balita ko, malulupit ko siya sa mga tauhan niya. Ayoko tay, natatakot ako. Anak, isipin mo na lang na lahat ng ginagawa natin para sa nanay mo. Pero, sige na nga po. At natuloy na nga ang operasyon ng aking asawa. Si Saling ay naninilbihan na kila Kabesang Tano. Naipambayad ko na rin ng 100,000 piso para sa operasyon ng aking asawa. Magiging maayos sa sana lahat ng may nangyaring hindi inaasahan. Saling! Saling, iha, halika rito. Bakit yung Kabesa? Halika rito, dali. Ano ko yan, Kabesa? Dito sa tabi ko. Ano ko yun? Wag po! Wag po, Kabesa! Huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin. Ayoko po! Wag po, Kabesa! Wag po! Huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin. Ayoko po, Kabesa! Wag po, Kabesa! Huwag kang maingay. Wag po! Ayoko! Huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin. Ayoko! Ayoko po! Ayoko! Wag po! Wag! Ginasa ng hayop na Kabesang Tano na yan ang anak ko. Hayop siya. Binaboy niya ang inosente kong anak. Wala akong kaalam-alam ng mga panahon na yun dahil lubos ako nagtatrabaho para sa aking asawa. Ngunit, huli na ang lahat. Pumanaw na ang aking asawa. Napunta ang perang pinambayad ko sa wala. Tata Selo, Tata Selo. Tata Selo, halika rito. Ano ho yun, Kabesa? Ano na? Ano nangyari sa utang mo? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababayaran ha? Kabesa, pagpasensyahan niyo na po. Di pa po kasi sapat ang perang pantubos ko sa lupang pansaki.
Maaari niyo po ba akong pagbigyan pa ng isang pagkakataon? Hindi na kailangan. Benta ko na lang yung lupang yun. Paano ako? Paano si Saling? Yun ay naaayon pa rin sa ating napagkasundoan, di ba? O sige, sige. Sa halagang 50,000, magkakasundo na tayo. At siya nga pala, maaari ka na rin makaalis sa iyong trabaho. Kung nakikita ko, napakatanda mo na, di mo na kaya pa magtrabaho pa sa bukid. Kabesa, nagmamakawa po ako. Kaya ko pa po magtrabaho, Kabesa. Hindi, malis ka dito. Sige na po, Kabesa. Aray! Aray! Sige na po, Malis Kabesa! ka na dito eh. Aray! Ito ginawa ko. Ano ginagawa mo sila? Ano mo, aksidente yung nangyari? Tulungan mo ako. Kabesa! Kabesa, gising! Hindi ka mo pwede mamatay, Kabesa! Kabesa! Kabesa, gising! Kabesa! Siya po pumatay. Hindi na yan! Pinapahuli ba? Bitawan niyo ako! Aksidente nangyari! Siya po pumatay. Aksidente! Bitawan niyo ako! Yun ang dahilan kung ba't ako napunta sa pesting hukumang ito. Napakahaba ng inyong mga kwento! Naubos ang ating oras sa mga kagdaldala ninyo! Alam nyo, sa napahaba ng mga kwento nyo, wala meron tayo nakuha kahit pang ebidensya para mapatunayan wala kayong kasalanan. Paano na ito? Paano na ito? Paano na ito na kung sino ang talagang tama ng parusahan? May naisip akong paraan! Sino yun? Sa oras to? Sandali! Silensyo! At sino ito ang chick na ipisil sa aking harapan? Tahimik! Narinig ko na ang mga kaluluwa ng mga taong namatay sa mga buhay na nasasaktan! Kung talagang gusto niyong malaman ang katotohanan, may naisip akong paraan! Bubuhayin natin ang mga taong namatay na! Teka nga, sandali! Hoy, ikaw magduting mangmang! Sabihin mo nga sa amin, paano naman namin gagawin yun? Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi bumuhay ng mga taong patay para malaman ang katotohanan sa mga bagay
Mula sa mga nasasaktan ng may sala sa mga binibintang na krimen sa kanila. Ang tulad ng may sala ay walang iba, kundi mga talapagtan ng katangkong! Teka, paano nangyari yun? Sisimulan natin sa'yo, man. Hindi ba kaya ako namatay ay dahil ako'y pinatay habang ako'y nagpapahinga dahil nasunog ako ng toro? Yun o ang sabi sa akin. Totoo lahat ng iyon. At ang taong pumatay sa akin ay walang iba kundi siya, ang una niyang magtanong. Hindi totoo yan! Alala, mapagmukha mo habang pinasasasak mo ko. At sa pagkakatanda ko, napulit ko pa ang tagiliran yung kamiseta. Ikaw naman, Tataselo. Naalala mo pa ba ng mga panahon na panahon ako? Oo, lubos kong pinagsisiyang yun. Ang totoo niyan, hindi talaga ako namatay sa pagkakatalaan sa akin. Nagpanggap lang akong patay at pangkabulungan na. At sa aking daan, pabalik ng aking bahay, may nakasalubong akong isang babae. Nagtataga ako. At yun ang dahilan ng aking pagkakamatay. At ang babae yun ay walang iba kundi siya. Ang ikalawang tagapagtanong. Ikaw ang sinungaling. Sa pagkakatanda ko, napunin ko pa ang nagtitira ng iyong kamiseta. Mga panahon yun. At ang pinakahuli ay ikaw, Ariel. Ano? Walang ginagawa! Didiretsuhin na kita. Hindi ikaw ang ama sa pagbubuntis ni Cleofe. Hindi ba Cleofe? Ano pinagsasabi mo dyan? Ano ba Cleofe? Sabihin mo na ang totoo. Alam ko na ang katotohanan dahil galing ako sa langit. Oo na, aamin ako. Inay, Itay, Ariel. Pasensya na kayo kung hindi ko nasabi ito sa inyo. Kanina na. Ito mga panahon, hindi ko pa nakakita si Ariel. Kung saan ako nagpupunta. Hanggang sa isang gabi, may isa ko na lang nakita. Ginahasa niya ako. At ang lalaki ko yun ay walang iba. Kung di ako kung sa umang ito! Oo, alam kong hindi ka panipaniwala. Pero ngunit yun ang totoo. Siya ang gumahasa sa iyo. Natatandaan mo na ba? Hindi ko pa natatandaan. Ito, makakatulong naman ito. Siya gumahasa sa akin. Hindi! Mga walang hiya kayo? Ang kapal na mga makalalagay sa mga makalanan sa buhay. Yun pala, kayo na may kasalanan. Okay, wala kayo! Kaya dami mo ba sa Hindi! Hindi! Hindi ko maaari! Wala kayong mga pinagawin sa amin! Kung may masusunod yung mga nyo! Mga kwarta! Bigyan na naman ito! Hindi na kami sasunod sa inyo! Hindi namin kaya masunod sa inyo! Kayo dapat mo saan mga demonyo kayo! Ang kakapal ng mga mukha nyo! Mga wala kayong utang nyo! Nararapat na sa inyo ba para saan? Mga sabay kayo, hindi na kayo kayong pagtao! Niloko nyo kami! Buka na kami kayo bigay sa amin ng stisya! Yung pala, kayo may gagawa nila, ha? Ang dapat sa inyo para saan? Patayin na mga yan! Patayin! Bakit tahimik kayo tatlo? Nakakatapusan ninyo! Nakakabayaran kapalit sa hayop ang ginawa niyo sa amin! At ito ang kwento magdadala sa inyo sa bagong paraiso. Ang kwento magpapatunay sa inyo na walang Panginoon at ang kwento ni Tata Sel. Ano?